Isa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Laudatur Jesus Christus. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FP Harrison, Pasay. Ito po ang natatanging parokya ng Society of St. Paul sa Pilipinas at Macau. Ito rin po ang ikalawang pinakamatandang parokya ng Lungsod Pasay sa ilalim po ng Archdiocese of Manila. At tuwing Martes, tulad po ngayon, tawag po namin dyan ay Martes Dolores. Ito po ang sentro ng panata at debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta, parangal sa ika-6 sa 7 hapis ng Inang Maria, na kung saan magiliw niyang niyakap at kinalong ang Panginoong Hesus matapos ang pag-aalay nito sa banal na krus. Kumusta na po kayo? Ngayon po'y November 30 rin, huling araw ng buwan ng Nobyembre. Awa ng Diyos, tayo po'y nagtatapos at bukas tatawid sa buwan ng Disyembre. Binabati ko po sa araw na ito ang mga nagdiriwang ng birthday. Siyempre, uunahin ko na po riyan ang aming bunsong kapatid, si Clara, na nasa Malaysia. Happy birthday and get well, Get well soon, get well. Gayon din po, binabati ko po ang Jamie Olaso, kasama po natin sa Yellow Group Bus sa pilgrimage sa Holy Land. Happy birthday dyan sa Amerika. Ayan, So, kapistahan po ngayon ni San Andres, ang kapatid ni San Pedro, Apostol. Kaya nga po ang ating gospel reading for today, Matthew chapter 4, verse 18 to 22, ang pagtawag sa unang 4 na alagad doon sa lawa ng Galilea. Ito po ay may koneksyon sa kapistahan ni San Andres na atin pong ipinagdiriwang for today. Sa Ebanghelyo ni San Juan, sinasabi po na si Andres nauna na naging alagad ni Juan Bautista. At nung ipinakilala si Andres at kanyang mga kasamahan ni Juan Bautista sa ating Panginoong Hesus, pagkatapos po nun ay ginabayan naman, inakay naman ni San Andres ang kanyang kapatid na si Pedro upang sumunod din sa Panginoong Hesus. Kaya nga po, alam nyo, ang tawag po kay San Andres ay proklit. Sa wikang Griego, proklit. Ayan. Ibig sabihin, ang unang tinawag. The first that is called proklit. Okay. Pagkatapos po ng muling pagkabuhay ng Panginoon at Pentecostes, sinasabing si Andres ay nangaral ng Ebanghelyo sa Greece, kung saan siya po ay naging martir. Ipinako siya sa isang X na krus sa Petras sa Greece. At siya rin po ngayon ay tinatawag na patron ng Russia at Scotland. Dahilan kung bakit po yung Union Jack flag ng Britain ay merong pong St. Andrew's Cross, yung X na cross,
At sa loob po ng tradisyon ng simbahan, samantalang si Pedro at si Pablo ang sinasabing sandigan ng tradisyon ng simbahang Romano, si Andres naman ang tinitingala na pinagmulan ng ministry ng Patriarka ng Constantinople bilang titular head ng Greek Orthodox Church. Kaya nga po, nakakatuwa, ang Santo Papa sa Roma, successor ni Pedro. Ang Greek Orthodox Patriarch ng Constantinople, successor ni San Andres. Kaya nga po kung meron ngayong mga malalaking pagdiriwang sa Vatikano, makikita po natin, iniimbita ni Pope Francis ang kanyang kapatid, ang Patriarch of Constantinople, na ngayon po ay si Bartolomeo, no? Bartolomeo the First yata po yan, no? Yung kanilang patriarka. Si Andres at yung pong ibang mga alagad ng Panginoon ay tinawag ni Lord habang siya'y bumabaybay doon po sa Luok ng Galilea. At sabi po dito, walang katanong-tanong, sumunod si Andres kay Jesus. No? Sa kwentong atin pong babaybayin sa Ebanghelyo ngayon, ilang mga bagay ang atin pong matututunan na ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang po fans club, hindi lang po pakikipagkaibigan, kung hindi, mayroon pong purpose kung bakit tumatawag ang Panginoong Hesus. Number 1, ang sino man tinawag ay tinatawag niyang maging promotor ng kanyang misyon. Kaya nga po ang gamit niyang salita ay fishers of men, na nung palang panahon ng mga Greeks and Romans, ito po ay ginagamit na idiomatic expression upang tukuyin yung mga taong mahilig mangalap ng iba tungo sa isang pag-iisip at filosofiya, tungo sa isang ideolohiya, no? Fishers of men. At yun pong ginamit ni Jesus sa kanyang mga alagad. Sila'y taga-akay, promotor sa isang conviction, sa isang pananampalataya. Sila din ay tinawag upang maging laborers, maging manggagawa sa gawain ng pagpapalaganap, pangangaral, pagtatatag ng komunidad, ng pananampalataya. Pangatlo, sila'y tinawag sa isang buhay na dapat ay punong-puno ng tiyaga at punong-puno ng courage. Kaya nga po lahat sila ay mga apostol, mga martir, kulay pula ang ginagamit po natin sa paggunita sa kanilang alaala. Tinawag sila upang maging manggagawang magkakaugnay sa teamwork. Ayan. So, alam niyo po, sa gitna ng malalim na luok ng Galilea, you cannot work alone. No? Kailangan you have to work together sa gitna ng karagatan. And then, siyempre tinawag sila sa pananampalataya, no? Malalim na pagtitiwala sa Diyos, na ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Ang kapistahang ito ni San Andres, na malimit ay atin pong ipinagdiriwang sa loob ng Adbyento, ay isang napaagandang paalala sa atin na tulad ni Andres, tulad ng mga alagad, hindi lang tayo tinatawag na i-welcome
ang Panginoon. Advent is not all about preparing for the coming of the Lord. Kung hindi, kung wine-welcome natin ang Panginoon, dapat nakahanda rin tayong sumunod sa Kanya ng kagyat, urgently, immediately, to follow the Lord. Maiksi ang panahon, maiksi ang buhay upang magpaligoy-ligoy at magtanong ng marami. Basta't nandun ang tiwala, sunod sa Panginoon. Amen. O sana po nakatulong, nakapagbigay ng alab at direksyon, yan, ang atin pong ebanghelyo sa pagkagising sa umaga sa araw pong ito, kapistahan ni San Andres at huling araw ng Nobyembre. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng kaibigan, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyong mga faith-based communities. Tayo po'y mag-evangelize. No? Every day, pakilala po natin ang ating evangelization platform. Sa Facebook, pagkagising sa umaga. Sa Viber group, pagkagising sa umaga. Sa YouTube, siyempre po, Domi Guzman. Ayan. So ngayon po, ay hayaan nyo naman na batiin ko ang isa pang grupo ng ating mga online parishioners. At ito naman po ay yung mga nanggagaling sa mga kaibigan at Pauline Institutes. Unahin po natin sina Lourdes at Tony Choa, Brenda at Willie Reyes, Nini at Abel Icaros, ang pamilya po ni Chato Dolot, no? Si Bay at Chewy Yap, si Ina at Ian Ramos at ang kanilang anak, no? At ang Tan family ni Maylay, ni Philaine, ni Jean, ni Franz at ni Fred. Pagbati rin po sa pamilya ni Architect Sharon Roberto na kasama po natin sa pag-aayos ng shrine at studio ng Mater Dolorosa de la Pieta. Kumusta po kayo? And of course, binabati natin ang mga members ng Instituto Santa Pamilya, ISF. Ito po yung mga tumanggap ng sakramento ng matrimonyo, pero ngayon, mayroon na ring mga vows bilang consecrated na husband and wife sa ilalim po ng Instituto Santa Pamilya. Rino Shoni Ramos, Rory Alinea Martin, Aida Montalvo, get well po, Virginia Spar, Lolita Sampayan, Neri Serrano, Aida Tiu, Marlin Tiu, Bernardo at Violeta Pepito. We continue to pray for you, for your strength and recovery. Cynthia Bello, Flor Di Malibot, Dolores Acaya, Ellen Hilario, at gayon din po si Ami Batoktoy, si Marnol at Arlene Banta, Fanny Kimusing, kumusta po? Edna at June Kadsawan, Eli Doroteo, Emery Cometa, si Doktora Jo Kiambao, Josefina Telada Bulacan, Marina Guerrero, Susan Gabuya at Marisa Villanueva. Pagbati rin po kina Agnes, Carlos Hau, si Carmela Estrada, Ermi at Christy Sanchez, si Mati Benavides at si Ludi Ocampo. Diyan po sa Amerika, binabati po natin ang ISF group ni Rachel at Roy Quinto, at sa Cebu, ang ISF community ni Solomon at Luchi Villaplaza. ISF Bohol, ang grupo po ni Ricky at Duyan Solis, at sa Davao,
sina Dr. Mike at Patria Manalaysay sa Bacolod, Cherry Tan, pagbati rin po sa Association of Pauline Cooperators ng Society of St. Paul, pinangungunahan ni Jimmy at Rubilim at yung ibang grupo pa po ng mga Association of Pauline Cooperators ng ibang Pauline Institutes tulad po ng Friends of the Divine Master, kinabibilangan ni Trish Balde. At doon po sa mga ex-seminarians po natin na taga Iloilo, na bagamat hindi po Society of St. Paul, sila pa rin ay SSP, Sons of St. Paul. Ayan, no? Mabuhay po kayong lahat. And now, tayo po'y manalangin in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Father of mercies, in the name of Jesus, your Son, the King of mercy, and through the powerful intercession of the sorrowful and immaculate heart of Mary, Mother of mercy, and our spiritual sister, Saint Therese of Lisieux, who has taught us about consecration, we ask, O Father, pour forth your merciful love, rejected by others, unto us, so that today, in the midst of our littleness and darkness, we may console you in our thoughts, words, actions. Amen. And to spend the day well, dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Again, sa aming bunso, kay Kala, happy birthday.